Mayong gabi mga kaigalaan ug mga igsoon. Welcome nining atong pagtuon nining kagabhion. Apan sa dili pa ta magpadayon mga kaigalaan, no? Magbuhat sa tag opening song. Sa taknang matamisun sa atong pagampo, umuduol kang Hesus sa atong Ginoo. Umuduol ka niya, iyang panalipdan, pagkaayo nga tambag, katahong puloy-an. Ulahang takna sa pagamputan, pagkaayo nga tambag, katahong puloy-an. Matamisun sa atong pagampo, nagpatalingog sa atong pangalyupo. Gisultihan kita niya, pagbuong kaniya, pagkaayo nga tambag, katahong puloy-an. Ulahang takna sa pagamputan, pagkaayo nga tambag, katahong puloy-an. Taknang matamisun sa atong pagampo, sa Ginoo nga nahigugma kanako, sa manuloy-ong salud man kita kuhan, pagkaayo nga tambag, katahong puloy-an. Ulahang takna sa pagamputan, pagkaayo nga tambag, katahong puloy-an. Sa di pa ta magsugod mga kaigsuonan ug mga higala, magampo ta. Labing balaan ug gamhanan ng mga Dios kinakas kita sa mga langit. Nini nga kagabihion ani kami nagaduol kanimo. Bani kami sa among pagtuon sa imong mga balaanong pulong ug nagalaom kami o Dios. Nga makahimo kini kanamo og kalig-unan sa among pagtuo, sa among pagkinabuhi, mahisubay kami, makabaton kami suod nga relasyon kanimo. Sa tanang adlaw samtang kami nagapaabot sa imong pagbalik. Bani kami karon, himloi kami karon sa mga kaugalingon, nga mong masabtan kining mga butang pagatulan. Ang lauman sa ngalan ni Ginoong Hesukristo manapang manuluwas. Amen. Okay mga higala, mga igsoon, it's time to study. Atong pagatunan karon ang Romans chapter 1. Kini siya mga kaigalaan ug mga kaigsunan. Kining Roma, sulat kini ni Pablo alang sa mga Roma, no? Alang sa mga Romans. Kung imong tan-awon dinhi, this is the longest introduction sa tanan nga sulat ni Pablo
ang Roma mga kaigsunan. Naon niya matod pa dinhi wala gid siya didto sa Roma niining panahon na. So iyang gisummarize ang gospel for the Roman readers, no? Ang iyang katuyuan para sa mga Romanhon nga magbabasa. Daghang mga butang nga iyang gi-mention dinhi mga kaigsunan ug mga higala. He are also in the final verses nga kini nga sulat mga igsuon nagahisgot kini mahitungod sa iyang gitawag nga apostolic authority, no? Si Pablo mga kaigsunan, he is one of the apostles, pero later on sa wala pa siya i-declared nga apostle mga igsuon, usa-usa siya ka manglulutos. Kung imong tan-awon kining nasulat sa chapter 16 25 ngadto sa 17 mga kaigsunan, gihisgutan dinhi sa maong sulat mga igsuon, nagahisgot sa pag-ingon, gitawag ni siya doxology. Now to him who is able to strengthen you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery that was kept secret for long ages, but has now been disclosed, and through the prophets' writing has been made known to all nations according to the command of the eternal God, no? To bring about the obedience of faith to the only wise God, be glory forevermore through Jesus Christ. Amen. So dinhi mga kaigsuonan, no, makita nimo nga ang iyang apostolic authority iyang gipadayag dinhi niining bahina. Unya ang ikaduhang bahin mga kaigsunan, ang chapter 1 to 7, ang ikaduha, kung giunsa kini nga gospel sa pagkatuman diha sa Old Testament, no? Kung giunsa kini sa pagkatuman diha sa Old Testament. Ug ang ikatulong punto dinhi mga kaigsunan, ug giunsa kining maong mensahe, how the gospel centered on Jesus Christ. So ang mensahe ni Pablo dinhi mga kaigsunan nagatudlo kini sa kang Kristo. So his gospel was Christ centered, no? Makita nimo dinhi unya ang ikaupat nga punto dinhi kining mahitungod sa the obedience of faith, no? Kining pagkamasinulundon pinaagi sa pagtuo. Ang ikalima dinhi mga kaigsunan ug mga higala, nagahisgot si Pablo dinhi sa iyang mission ngadto sa mga hintil. Ug ang ikaunom dinhi mga kaigsunan, mahitungod kini sa himaya ni Ginoong Hesukristo o sa Dios Amahan. So ang bersikulo 1 sa Roma kapitulo 1 bersikulo 1 mga kaigsunan, nagatudlo kini mahitungod kang Pablo ingon nga servant of God. So naga-indicate dinhi mga kaigsunan that Paul is a bond servant of Christ. Kung imo nang basahon sa 1 Corinthians 7 verse 21 mga kaigsunan, no, atong basahon. Adunay gihisgutan dinhi 7 verse 21 mga kaigsunan, matud pa dinhi, no, atong patalinghugan mga igsuon og mga kaigalaan, no, ingon siya dinhi matud pa, where you are bond servant when called, do not be concerned about it. But if you can gain your freedom, avail yourself of the opportunity. So nahimo siyang bondservant mga kaigsunan sa atong Ginoong Hesukristo. Og dini nga bahin mga igsuon og mga kaigalaan, no? Excuse me for a while, ate pag ngarang tubig. Niining kuan. Niining bahin mga igsuon. Makita nimo nga
Siya usab naga-recall mahitungod sa kining tahod ngadto sa mga sulugoon sa Dios, no? Mao ni siya mga kaigsunan. Ate, sa mga sulugoon sa Dios. Unya dinhi mga igsuon ug mga higala, sa Moises sulugoon ni sa Dios, yaning hisgutan. Unya gisgutan pud niya si Joshua, si David, og ang mga prophet og ang mga apostoles. Si Pablo mga kaigsuonan, no? He have an equal authority to the 11 original apostles, no? Doon na siya equal authority sa 11 ka mga apostoles tungod kay nakuha naman to, no? Nahimong 12 rather nga napulihan si Judas kang Matias. Unya dinhi mga kaigsuonan mga kahigalaan, si Pablo ang nahimong kuan, no? Nahimo siyang kining apostoles sa mga hintil, no? Kung imong basahon ang balaang kasulatan Roma 11 versikulo 13, no? He is an apostle to the Gentiles mga kaigsuonan. So sa dihang si Pablo mga kaigsuonan nagawali, no? Iyang sulat mga kaigsuonan, sa dihang nagahimo siyang sulat, literon mga igsuon ningadto siya sa Roma, no? Ningadto siya sa Roma mga kahigalaan. Unya sa dihang didto siya sa Roma mga kaigsuonan og mga higala, during sa time, no, the Roman Empire was the kining mo'y nagahom sa kalibutan. Kay during sa iyang time ato mang nahibalaan mga igsuon og mga higala nga ang Roma nagahari sa kalibutan from around 168 BC up to 476 AD. Mo na siya. Nya human niini mga kaigsunan ug mga kaigalaan, nahugno, no? Nahugno ang Roma mga kaigsunan. Og niya nga bahin sa diha nga didto si Pablo sa Roma, iyang gimensahe, no? Iyang giwali mga kaigalaan ug maigsuon kung unsa ang gospel nga iyang nadawat. Kung imong basahon kining Acts chapter 16 verse 20 ngadto sa 21 mga igsuon, ingon pa dinhi, the advocate custom that are not lawful for us, verse 20 atong unahon. And when they had brought them to the magistrates, they said, these men are Jews, and they are disturbing our city. Kinsay nagaingon mga kaigsunan? Ang mga Romano. Natod pa sa mga Romano, kining mga tawhana, mga Hudyo kini, no? Imbis nga misuroy si Pablo mga kaigsunan ngadto sa Roma, no? Suroy siya ngadto, mensahe siya didto mga igsuon. Nahimo nga giakusaran siya nga nagkadisturbo hinuon kuno siya og kining mga tawhana mga Hudyo. Buti pasabot ang the Roman citizens, mga kaigalaan, they are not welcoming the race of Jews mga kaigsunan, no? Dili nila welcome tungod kay dili sila gusto nga maswagulan ang ilang pagtuong Romanhon sa pagtulunan nga gikan sa mga Hudyo. Unya mao na nga giingnan sila Pablo dinhis mga Romanhon nga they are disturbing our city, no? Nagdisturbo lang kini sila sa atong syudad. Versikulo 21, the advocate custom na nagwali sila sa mga batasan that are not lawful for us as Romans, no? Nagawali sila sa mga pamatasan nga dili angay kanatong mga Romano sa pagdawat niini or sa pagpraktis niini, no? Mauna siya mga igsoon. Unsa man ding giwali ni Pablo kay kining
the Romans testifies nga ang giwali ni Pablo ang ilang mga nabatasan, no? Kung imong basahon ang chapter 17 verse 1, no, sa chapter 17 verse 2 sa Acts, no, nga si Pablo doon naman siya custom pod, no, sa iyang nabatasan. He went on synagogue during every Saturday and he went there for worship, no, nagasimba siya mga igsuon og mga kigalaan. Si Pablo moning nabatasan niya apan ang nahitabo dinhi mga igsuon sa dihang mingadto sila, giingnan sila sa mga Roma, no, kining ilang custom nga kining ilang batasan nga ilang giwali kanatong mga Romanhon dili ni pwede nato dawaton, no. Mao na nga the Romans decided to arrest Paul and Silas and put them into prison, no, gibutang nila dito sa prisuhan mga kaigsunan. Og mao'y nahitabo nga si Pablo ug si Silas na bilangbok. That is the history when Paul mingadto siya sa Roma mga kaigsunan. Pero iya man ang katungod tungod kay he is a servant of God. Kinahanglan iyang i-preach ang gospel through the nation nga iyang maadtuan mga kaigsunan. Pero ang atong hisgutan dinhi ang Romans chapter 1, no? Kung unsa si Pablo mga kaigsunan, ingon siya nga he have an equal authority to the 11 apostles chosen by Christ, no, sa dihang nagpili si Kristo sa Mateo 10:1 ngadto sa 7 nya Acts 1 verse 24 sa dihang ilang gialistan na si Pablo nahimo na siyang ika-13, no, tungod kay 12 apostle. Pero si Paul mga kaigsunan, he is an special apostle sa diha nga ang sa diha nga ang mensahe misulod sa kalibutan sa mga hintel, no. Siya gibutang sa Dios ingon nga apostolis sa mga hintel. Atong basahon ang Roma 11 versikulo 13. Nagaingon ang Bible nga kung gigamit mga kaigsunan kini, no, Global Study Bible, no. Ingon pa dinhi mga kaigsunan sa versikulo 13 sa Roma 11, now I am speaking to you Gentiles, no. Ako nagasulti kaninyo nga mga hintil, in as much then as I am an apostle to the Gentiles. Ako ang apostolis sa mga hintil. I magnify my ministry, no. Akong barugan kini nga maong ministeryo. Una mga kaigsunan, kita nga mga hintil, ang atong apostolis si Pablo, kinsa man po'y remaining gideclared nga apostle to the Dios sa mga Hudyo mga igsoon. Sumala sa nasulat, no, dinhi sa Galacia, no, Galacia kapitulo kung di ko masayop mga kaigsunan 1 versikulo 8. Nagahisgot pud ni ngadto kang Pedro mga kaigsuonan that Peter is only an apostle nga gi-designate sa atong Ginoo ngadto sa mga kaparehas niya ng mga Hudyo. Muna nga ang pagpangangkon sa atong mga kagalaang Roman Catholic in regards nga si Peter kuno mo'y ilang pope, dili siya pwede tungod kay si Pedro mga igsoon no, kuan siya ang apostolis nga gibutang sa Dios alang sa mga Hudyo. So kung muangkon ta nga si Pedro dunay kalabutan sa atong simbahan, that is wrong mga kaigsunan. Labi nagmuingon ta that he is the head of our church. Si Pedro dili mahimong head sa simbahan mga kaigsunan. Ang head sa simbahan or ulo sa simbahan walay lain gawas kang Ginoong Hesukristo, sumalas 1 Korinto kapitulo 3 versikulo 11. Siya ang ulo. Kolosas 1 versikulo 18,
o Kolosas 1 versikulo 24, ang simbahan maoy iyang lawas. No, mao na siya mga kaigsunan ang gisulti. No, mao na siya mga kaigsunan nga the letter of Paul to the Romans, ang Romans was a Gentile nation. Muna nga kinahanglan unta ilang i-accept, pero ang nahitabo sa ato nang gisaysay kaganina according sa naatong nabasa sa buhat 16:20-21, ang Roma mibalibad mga kaigsunan. That is why the history sumala sa libro sa kuan, no, sa Roman Catholic, the Church on the Move, and after Jesus Christ was ascended to heaven, the gospel was brought to America. No naman ko'y libro ana, no, to adito lang nako kuha. Og dinhi mga kaigsunan atong ipadayon, no, makita nimo dinhi mga kaigsunan nga si Pablo mga kaigsunan, he is also witnessing, no, nakita niya ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesukristo, no. Nakita niya pinaagi sa dili ingon literally, pinaagi sa mga kuan, no, pinaagi sa iyang nabati, no, pinaagi sa mga wali, no, mao na siya mga kaigsunan. Onya sumala pas 1 Corinthians chapter 15:7 ngadto sa 9, they establish and govern the whole church under Christ authority, no. Si Pablo mga kaigsunan, gihatagan siya kining pag-establish og paghatag og panggobernohan sa kinatibuk-ang simbahan ilalom sa otoridad ni Ginoong Hesukristo, no. Tinuod ba ni siya mga kaigsunan? Yes. Atong basahon ang 1 Corinthians, unang Korinto kapitulo 3 versikulo 10. Unsay giingon ni Pablo dinhi mga igsoon? Ingon siya, according to the grace of God given me, no, sumala sa grasya nga gihatag sa Dios diri kanako, like a skillful master builder I laid a foundation and someone else is building upon it, let each one take care how he build up it, no. Nahimo siyang skilled master builder mga kaigsunan sa church, diin ang iyang gihibuhat mga kaigsunan, iyang ginatan-aw kung giunsa kini pagpabarog, no, giunsa kini pagpabarog, unsa man pagpabarog ni ini mga kaigsunan, sumala sa doktrina, no? Sumala sa doktrina. Episo 5 versikulo 27, mailhan nato ang matuod nga simbahan mga kaigalaan, no, tanawan atong basahon. Ingon pa dinhi sa versikulo 27 mga kaigsunan, so that he wish Episo, no, 5:27 mga kaigsunan, no, without spot, matud pa dinhi, ang church to himself is splendor, without spot, walay hugaw or wrinkles or any such thing, that she might be holy and without blemish. Wala goy ikasaway ang matuod nga simbahan. Mauni siya ang simbahan gisgutan ni Pablo mga kaigsunan nga siya ang nahimong master builder mga kaigsunan, establish foundation, si Kristo ang foundation, lead the foundation according to 1 Corinthians chapter 3 verse 11, no? Si Kristo ang nahimong pundasyon niini, pero siya lamang ang nagadumala niini mga kaigsunan, si Pablo. Kay kung imong basahon ang 11, for no one can lay a foundation other than that which is laid, which is Jesus Christ, no, ingon ana mga kaigsunan. So ang matuod nga simbahan mga kaigsunan nga gibarugan ni Apostol Pablo nga iyang gidalas pagwali dunay batasan nga matuod, mao ni siya mga kaigsunan og mga higala, no. Unya padayon ta diri mga kaigsunan, no, nga de-establish and govern the whole church under Christ's authority. Nya they had authority to speak and write the words of God. Doon na siya otoridad mga kaigsunan sa pagsulti ug sa pagsulat
sa mga pulong sa Dios, and what they wrote was equal in authority in the Old Testament, no? Kung unsay gisulti ni Pablo, mga kaigsunan, it is equal to the authority to the Old Testament scriptures. Mo na giingon sa 1 Corinthians 14 verse 37 o 1 Thessalonians chapter 2 verse 13. Muna nga si Paul, mga kaigsunan, or si Pablo was called to be an apostle when Jesus appeared to him in Damascus road, no? Gitawag siyang apostolis, mga kaigsunan, o nagpadalhon siya sa gospel, mga kaigsunan. Meaning sa gospel, good news, no? Muna siya, ang meaning sa gospel is good news, mga kaigsunan. Kini naga-includes, kini dunay dakong kalabutan diha sa pagtawag ngadto sa mga tumutuo aron sa paghatag og mensahe kung unsaon ni Ginoong Hesukristo pag-usab sa kinabuhi sa tanan nga motuo kaniya, no? Mao na siya, mga kaigsunan, no? Si Pablo nagadala ni ining gospel ato usbon, good news, og kini dunay dakong kalabutan sa pagtawag sa tanan nga motuo ni ining maong mensahe kung unsaon ni Ginoong Hesukristo pag-usab sa mga kinabuhi ni adtong mga tao nga motuo niini, no? Muna nga kita atong isulti ang kamatuoran, atong iwali ang kamatuoran nga si Ginoong Hesus lamang ang dunay katakos muhatag sa kinabuhing dayon sa tanan nga motuo kaniya. Pero hinumdumi, mga kaigsunan, no? Dili lang pagtuo, kung dili tuman usab sa iyang mga sugo. Ingon ana ang nahitabo. Kung imong basahon ang 1 kapitulo 1 2 ngadto sa 3 sa Roma, gihisgutan dinhi, mga kaigsunan, kining pagkatuman sa daang kasabutan nga propesiya mahitungod sa sumusunod ni David, no? Nga murul sa kinatibuk-an, og walay lain dinhi, mga kaigsunan, nga gipasabot kung dili ang Mesiyas, kinsa man si Kristo. Kaduhang Samuel City versikulo 12 up to 16. Mao na diha sa versikulo 4, as the eternal Son of God, kini bang walay katapusang anak sa Dios nga si Ginoong Hesukristo, karon, mga kaigsunan, he is reign forever. Tuas siya sa kiliran sa iyang amahan, no? Tuas siya, mga kaigsunan, sa walay katapusan. Kauban niya ang iyang pagka-Dios ug ang Espiritu, mga kaigsunan, Espiritu Santo, iyang gipadala dinhi sa kalibutan aron kini mutudlo sa mga tao sa kamatuoran nga gipadayag sa iyang mga apostoles. Nya wala naman ang iyang mga apostoles karon, nangamatay naman hurot ang nabilin, mga kaigsunan, ang balaang kasulatan. Din nga kining balaang kasulatan, no? Sinulat ni nila, unya sila, mga kaigsunan, they are moved by the Holy Spirit, no? Kuan sila, ginagiyahan sila sa balaang espiritu sa pagsulat niini, mga kaigsunan. Kung imong basahon ang verse 21 sa 2 Peter, mga kaigsunan, no? Mauna siya ang kuan, mauna siya ang kamatuoran nga gisulti dinhi sa balaang kasulatan. Sunod, mga kaigalaan, nagahisgot dinhi nga kining anak sa Dios nga si Ginoong Hesukristo nga maong Mesiya, maong Kristo. Ang atong hisgutan, mga kaigsunan, was the letter of Paul to the Romans. Diin ang nitibuk ang bahin niini, nagahisgot kini according mahitungod sa Spirit of Holiness. Sa mga Spirit of Holiness, mga kaigsunan, was teach by the Holy Spirit to all who believes in Jesus Christ, no?
sa tanan nga mutuo ngadto kang Kristo. Mao na siya mga kaigsunan o mga higala. So makita nimo dinhi, no, nga tungod kay ang kining gitawag nga explanation ni Pablo sa iyang theology dinhi sa Romans, mga kaigsunan, kuani siya dali siya malimtan tungod sa pagkalisod sa iyang mga sinulat. Apan ang uban nga ni ani ginatinguha nila nga ilang usbon, mga kaigsunan, ilang tuison. Kung imong basahon ang background ni ini, unya upadayon tas bersikulo 5, mga kaigsunan, ang iyang mission nagahisgot kini sa tanang katawhan, all humanity, ug ang goal niya is to bring about the obedience of faith, no, aron dalhon ang matag usa diha sa pagkamatinumanon sa ilang pagtuo, og 16 verse 26 sa Romans, aron ang matag usa makabaton diha sa kaluwasan nga resulta sa ilang pagkamasinulundon, saving faith in result in their obedience, no, mao na siya, mga kaigalaan ug maigsoon, ang pagkamasinulundon. Ug tungod niini, ang gugma sa Dios, the love of God uncalled, God show His love by calling His people, no, sa dihang gipakita sa Dios ang iyang gugma sa pagtawag sa mga tao to Himself ug sa tanan nga tumutuo, no, unya gitawag ni sila are God sent, His holy ones. Ang grasya, mga kaigsunan, sa Dios gikuan ni siya, gikuan nga pabor sa matag usa. Kalinaw is not just absence of conflict, no. Ang kalinaw, mga kaigsunan, dili nato moingon nga walay kalinaw, bisan pa taliwala sa nahitabo karon sa kalibutan, no. Dili ta moingon nga way kalinaw. Once nga si Kristo naa sa imong kinabuhi, bisan unsa pa kagubot ang kalibutan, bisan unsa pa kagubot ang imong dapit nga nahimutangan, do na gihapoy kalinaw. Because Christ, mga kaigsunan, si Kristo, He is peace, no? Siya ang tinubdan sa kalinaw. Mao na nga si Pablo sumaras bersikulo 8, doon na siya pagpasalamat, no? Doon na siya pagpasalamat, mga kaigsunan, thanksgiving. Niya makumpara ni nato sa nasulat sa 1 Corinthians 1 ngadto sa 1:9, mga kaigsunan. He is thankful because the kingdom of God advancing advancing throughout the whole world. It is no longer confined to the Jews, but He is also spreading to the Gentiles. No, pagkanindot, mga igsoon, nga ang gingharian sa Dios wala ni mapundo diha lamang sa Hudyo nga katilingban, but has also spread to the Gentiles. No, Hudyo ka man, hintil ka man, naabtan ka sa wali sa gingharian sa Dios. Nga ang Dios hapit na mubalik taliwala sa kagubot sa kalibutan. Nang mubalik siya dinhis kalibutan, taliwala sa kagulian sa katawhan sa kalibutan. Una nga o kagubot nga ni ang hisgutan, mga kaigalaan ng maigsoon, i-expect ninyo nga ang Dios hapit na mobalik. Kaya ang Ginoo mobalik sa taliwala sa kaguliyang, no? Taliwala sa kalibog. Tungod kay ang yawa, mga kaigsunan, ning kamupon nga malibog ang mga tao. Ingon ana ang nahitabo. Unya, doon na po'y gihisgutan dinhi mahitungod sa paghukom, mga kaigsunan. Global humanity, ang mga kinatibuk ang katawhan, usahay makita nato that they reject of God, no? Ilang gi-reject, mga kaigsunan, ang Dios.
Mao ni siya ang gamot, root of all that is wrong with the world. No, mao na siya. Mao ni siya ang gamot sa tanan nga dili sakto dinhi sa kalibutan. Mao na siya nagsugod pa na during sa time didto sa Garden sa Eden, apan ang atong Ginoo naga-respond niya na by love doing things he hates. No? Iyang gihate ang sin, but he loved the sinners. Mao na siya, mga kaigsunan. Kuani kana bang dumti ang sala, higugmaa ang makasasala. Mao na siya ang kuan, nindot kaayo, mga igsoon. Unya iyang giwali ang gospel according to verse 15. Iyang giwali ang maayong balita ngadto sa kinatibuk-an aron sa pagtawag sa matag usa nga motuo aron maglakaw pinaagi sa pagtuo. And what is faith? Faith, mga kaigalaan, mo ni siya ang katinuan sa mga butang nga dili makita. No, atong basahon. Hebrews chapter 11 verse 1. Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. No? Wala siya ang faith. Kung mo ni gusto ipasantok ni Pablo, mga kaigsunan, kung pinagis itong pagtuo, mamahimo tang angayan og takos sa atubangan sa Dios. Ang chapter 1 sa Romans, mga kaigsunan, mo ni ang unod, nindot kayo ang mensahe. Chapter kung imong masabtan ang mga butang nga atong ginatunan. Mo na nga kung doon na mo'y panahon, you have to build this kind of translation, Global Study Bible, o gini-explain na, no? Pindot kayo. Karon mga tuta sa atong closing song. Mamiling ta. Ilansang sa krus na, ilansang na siya andam ngayon pagpasan kung sa kasakitan si Jesus niyanto sa krus nagdala sa sala ko. Nagmapainubon sa paglinis niya sa sala. Sa akong kasing-kasing masalay pon, kung sa krus inalansang sila. Ilansang sa krus na, ilansang na sila, siya andam ngayon pagpasan kung sa kasakitan si Jesus miadto sa krus nagdala sa sala ko. Sunod gayon kaniyaman sa ngabil o kasing amahan ko, siya nga akong nagampanan. Ilansang sa krus na, ilansang na sila,
magampo ta para sa atong pagtapos, labing gamhanan nga Dios, salamat sa higayon. Imong gihatag kanamo sa pagtuon sa imong mga pulong. Kung nagalaom kami Ginoo, katong mga pulongan nga among nabati ug natun-an, mahimo kining kabahin sa among kalig-on sa pagtuo kanimo nga bisan pa taliwala kining dili maayong kahimtang sa panahon karon. Makabaton kami pagtuo nga takos ug iko diha sa imong atubangan. Salamat sa imong pagkamaayo, panalangini ang tanang naminaw, panalangini ang tanang nagabyo, hinaot pa Ginoo. Nga ikaw magahatag kanila sa pinasahi nga pagpanalangin, pagbantay, pag-amping. Nini nga kagabhion, mga tulog kami nga puno sa kalipay. Ang imong manulunda magabantay ka namo. Nga tusab sa mga kaigsunan nga naslaing nasod, ikaw magapanalangin kanila. Salamat kung pagkamaayo. Kalaon kami nga ang mga pag-ampo nakadangat sa trono sa grasya sa mga langit. Ino ba na nagpasaylohan sa mga sala? Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo managam maluluwas. Amen. Okay mga kaigsunan, salamat kayo sa inyong pagpakig-uban sa atong pagtuon ini nga kagabion. Sa dili pa ta mo sign off mga kaigsunan atong basahon dunay mga kaigsunan. Salamat kang Brother Jubjub, kang Brother Jujo Dulongin, kang Brother Eduardo Tapaya, kang Sister Emeline Mission, kang Josia Laksin, ngon man sa atong basahon na kang Sister Sulads DH Missionary. Okay, good evening bro, pa shout out diri bro, especially sa OFW warriors. Okay, shout out sa tanang OFW warriors. God bless sa inyong tanan. O padayon sa buluhaton bisan pag namos layo sa inyong pamilya, pero ihatag na tanan para sa kahimayaan sa Dios, no? Hapit na siya mo balik. Salamat bro, watching from KSA Riyadh. God bless your program ministry. Okay, thank you very much sister. Okay, salamat kayo mga kaigsunan, o temporaryo tang manamilit tungod kay niay oras dili ato until tomorrow sa atong sa mga taknaw higayon dinhin inyong atong pagtuon sa atong special edition. God bless all. Happy evening sa tanan. Bye bye.